sa panahon ng kampanya, lalo na po at nagiging attached ka sa mga iilang usapin o kinakaharap na mga isyong nagpupukol-pukulan dito sa kampanya. Hindi maiiwas ang magkaroon po ng pag-angat ng emosyon at mga paggamit ng mga minsan unguarded moments na makabira ka. Pero kay Marcos, hindi unguarded moments yun. Talagang planado yun na kabulastugan na insultuhin niya ang mga kandidatong tinutulungan at iniendorso ni former President Rodrigo Duterte at naka-align din po sa pagsuporta ni Vice President Sara Duterte. It was intentional. It was well planned, but it backfired on them. It boomerang, no? Bumalik at naging bad taste, cheap na uri ng mga pananalita at pagpapahayag at ginagamit niya na pangbalasubas ang election campaign instead na sagutin at harapin ang mga nararapat na issue. Yan po ang pag-uusapan natin kasi itong TV5 at ang ABS-CBN ay kinuha na naman nila po ang mga pabiro at mga double meaning statements ni former President Rodrigo Duterte doon sa Club Filipino nang sinabi niya, paano ba to? Masikip na ang Senado. Kailangan patayin na natin sila. Yung mga 15 senators, makapatay tayo dyan, edi magiging maluwag na, pwede na kayong manalo at umakyat lahat bilang maging senador. It was a joke, no? Alam natin na hindi intentional ni Tatay Digong na sasabihin literally na papatay ng mga senador. Yan pong tinatawag na we have to and they have to read between the lines. Hindi ba nila kilala si Tatay Digong? Kung ano ang kanyang pananalita, doon natin siya pagbabatayan sa kanyang mga ginagawa. So yung kanyang pananalita na style na yon, pangpatawa yon. At yun po ay hindi nag-uudyok na pumatay ng senador. Literally, pinatulan po ito ng TV5 at ng ABS-CBN. No? Yun ang hina-highlight nila ngayon. And most likely, yun nga ang magre-react na naman dyan si Trillanes, magre-react na naman dyan sila De Lima, at ang mga grupo ni Tambaloslos at of course, pati sila Marcos. They are taking always on the literal interpretation sa mga ipinapahayag ni former President Duterte. Kasi kung magseryoso si Pangulong Duterte, alam mo kung anong seryoso. Hindi po siya gumagamit ng mga hyperbolic statements kapag nagseryoso siya. At palagi niyang ibinabalik sa punto de vista at konteksto ng legal basis kapag nagkomentaryo siya na ang kanyang layunin ay seryosong komentaryo. Pero kung gusto niyang mag-steer, no? Mag-udyok ng katatawanan o kaya ng mga reaksyon na gusto niya maging controversial, gumagamit siya ng mga hyperbolic statement o yung mga exaggerated statements para maka-attract ng atensyon at magkaroon ng kontrobersya upang magkaroon po ng interactive na atmosphere sa kanyang pagpapahayag ng speech. Ganon ko po tinitingnan si Tatay Digong. Ang tawag dyan, we have always to understand the context ng sinasabi niya. Hindi naman siguro yun ganon ka bupols si former President Rodrigo Duterte knowing the fact na siya ay naging 10 taon na prosecutor at siya po ay naging Pangulo ng Bansa, Mayor at naging Congressman at he is always on the side of the law para po it take into literal interpretation with malice. No, may malice siya na ng mga oligarchy-controlled media. Ang kanyang sinabi, paano yan? Masikip na sa Senado. He was addressing the room in a political campaign atmosphere. At ang sinasabi ni Tatay Digong ay, hindi, para makapasok tayong lahat, kayo, aakyat kayo, pumatay na lang tayo ng mga 15 na senador. Di mababawasan na sila, aakyat na kayo. O kaya, pasabugin na lang natin ng ano. No? Mga ganun pong pananalita ni Tatay Digong ay pattern po yan at patent. No? Yun na talagang tatak niya that if he wants to steer controversy in a discussion para lamang po magkaroon ng atensyon sa kanyang i-deliver na punto, kailangang tingnan mo ang konteksto niya, nangangampanya siya, paano yan? Ang daming tumatakbo. Ang dami pang naiwan na senador. So paano tayo makakaakyat dyan? At ang kanyang punto de vista dyan at ang konteksto,
wala tayong resources, kulang ang ating mga makinarya. So ano ang ating pamamaraan para manalo? Yan pong konteksto niyan. Hindi po ibig sabihin na nag-o-order si Tatay Digong ng assassination. 'Di ba? Klarong-klaro mga kababayan. Kung ano po ang gustong i-play up nitong mga oligarchy-controlled media. Opo, ika-10 days po ngayon, sasagot po sila. Kasi kapag hindi sumagot sila Martin Romualdez at sina Chis Escudero at sina Executive Secretary Lucas Bersamin, kapag lapse ng 10 days at wala silang motion to extend time to reply, ay magiging default po sila. Magro-rule ang Korte Suprema na wala na po silang karapatan pang magpahayag ng kanilang pagpapaliwanag. So, mamaya puntahan din po natin yan. Naglantaw ako si Moderisa Dueñas, Sir Eric. Thank you thank you. Sorry na lang sila. Dead ball na ICC. Opo, wala na yung ICC ni Trillanes at na mga komunistang teroristang grupong atat na ipaaresto at ipakulong sa ICC operations o International Criminal Court si Tatay Digong. Klaro mga kababayan. Kapag sa kampanyang ito, malinaw po na mahilig magpatawa si Tatay Digong or mag-deliver ng tinatawag na hyperbolic statements kung saan ang layunin niya mag-stir up ng controversy at pinatulan naman ng malalaking media outfit at they took it literally, no? Natawa nga ako nang nakita ko doon sa social media card na inilabas sa Facebook at ang mga social media platform ng TV5. Talagang nag-quote sila literally kay Tatay Digong na nag-uutos o parang nag-uudyok na pumatay ng mga 15 senador o pasasabugan na lang ang Senado. Those are stir-up statements na ginagamit niya para magkaroon ng atensyon doon sa kanilang pag-uusap in a political campaign atmosphere. Klaro yan, yan ang konteksto. Kaya, sabi ni Mark Michael, isa lang po ang ibinoboto sa party list. You cannot overvote sa party list po hanggang isang boto ka lang. Sa senador, 12. Pwede mag-undervote, hindi pwede mag-overvote. Sa party list, isa lang talaga. Klaro And number 18 tayo, Sambayanan. De la Cruz Arman. Mabuhay. Good day, Sir Eric. Mabuhay po kayo. Thank you, Arman. And ayan, Michael, isa lang ang iboboto natin, Mark Michael, is Ipanaw Sambayanan number 18. Surina Jabalia. Thank you. At Solido 30 line up pa rin po tayo and Ipanaw party list. Ayun. Ito pa, pangalawa. Malamang, sa malamang, baka patulan nga nila at malamang may magkakaroon na naman ng pahayag si Lucas Bersamin na papaimbestigahan nila si former President Rodrigo Duterte for a possible violation of seditious statements or threats or ang malala dyan ay pasukan nila ng inciting to terrorism si Tatay Digong. Wow! Thank you sa Teresa Sodela. Kamote Moto, shout out bro. Natawa tuloy ako. Bantayan natin in the next few days, next week kay Friday na ngayon, kung mag-issue ng statement si Lucas Bersamin bilang isa sa mga tagapagbigay ng mga pahayag na tagapagtabon at tagapagligaw mula sa Malacanang, itong dating Chief Justice of the Supreme Court na naging political operator na ni Marcos at tagapagtakip sa kabulastugan ng Malacanang at ng Office of the President, itong si former Chief Justice Lucas Bersamin na ngayon Executive Secretary. Malamang i-interpret na naman nila the way this media made malicious interpretation doon sa mga patawa at mga biradang Digong sa isang political atmosphere campaign sa loob ng Club Pilipino kagabi. I-headline na naman nila sa Lunes to. Iimbestigahan si former President Duterte para sa kanyang mga pahayag na nagreresulta sa posibleng ikapapahamak ng mga senador dahil sa kanyang panguudyok na pumatay ng 15 senador o pasabugin na lang ang Senado.
tama ka, MJ sa kalam, tapos kakasuhan na naman si Tatay Digong, and then, kagaya kay Inday Sara Duterte, nag-recommend ang NBI, nakasuhan si Vice President Sara Duterte. Bagamat alam ng NBI ito, lalo na ang kanilang director ng NBI ay dating naging pulis yan, investigador, at naging abogado at naging judge, retired. Itong si Judge Santiago, no? Na naging police Manila or Western Police District police yan dati bago maging abogado at maging huwes. At nirekomenda nila na kasuhan ng grave threats and sedition si Vice President Sara Duterte. Nakalimutan nila ang mga elemento ng grave threats dapat direct, immediate, at unconditional. Ibig sabihin po, lahat ng mga pinahayag ni Vice President Sara Duterte doon sa kanyang sinabi na kapag pinatay siya o papatayin siya, ay may kinausap na siya na papatayin din si Marcos Jr., si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. Kung may kung yun, that means conditional at hindi direkta. At pangalawa, nakalagay po yun doon sa hindi niya ginawa o hindi gagawin dahil hindi naman immediate yon ang kanyang pag-deliver. No? Hindi niya sinabi na papatayin ko itong si Marcos Jr., itong si Lisa Araneta Marcos at itong si Martin Romualdez at ako ngayon ay may bitbit na baril at pupuntahan ko sila. Yan, grave threat talaga yan. Alam din po yan nila direktor ng NBI, si Director Santiago, pero obligado silang magtumugon sa pressure ng Malacanang at pati si Secretary Boying Rimulya. Ang sedisyon, ang ibig sabihin po niyan ay ikaw ay nag-i-engage o gumagawa ka ng mga hakbang at mga activities na nag-uudyok sa mga tao na gumawa ng karahasan at labanan at guluhin ang gobyerno to the point na udyukan mo ang tao na mag-alasa sa pamamagitan ng mga mararahas na mga activities. Hindi naman po ganun ang ginawa ni Vice President Sara Duterte. Pero pinapakasuhan siya, hindi pa kinasuhan. Pinapakasuhan siya as recommended by the National Bureau of Investigation ng kasong grave threat and sedition. Malamang si Tatay Digong, sabi ni MJ sa kalam kanina, isa sa mga nanonood sa atin, good morning and good afternoon Monica Flore, ang sabi niya ni MJ sa kalam, malamang ka Eric, papaimbestigahan na naman yan si Tatay Digong, gagawa na naman nila ng kaso, and then hanggang sa udyukan na naman ang tao na si Tatay Digong ay sponsor ng murder o kaya ng assassination na plano upang patayin ang 15 senador at pasabugin ang Senado. Nakakatawa na talaga itong administrasyong ito ni Marcos Jr., no? They do not know how to take into the context correctly kung paano diniliver, anong mensahe, and as if they don't know Digong na mahilig gumamit yan ng hyperbolic statement, no? At dapat tinitingnan mo ano ang kanyang konteksto ng kanyang sinasabi. Kasi alam mo nagsiseryoso talaga siya kapag ang kanyang tinatalakay ay tungkol sa mga usapin ng korupsyon, usapin ng mga abuso sa kapangyarihan, usapin ng kriminalidad at droga, mga sindikato, mga kurakot sa gobyerno. Yan pag nagsalita siya, walang patumpik-tumpik talaga yan. Doon kahapon, nakita mo naman ang mood ni Digong doon. Nang sinabi niya yon. So, talagang ang tawag dyan ay paggamit ng hyperbolic statement or hyperbole para mag-attract ng controversial reaction sa iyong audience. Yun pong ibig sabihin ng kanyang mga ginamit kahapon na pagpapahayag. Okay? Ito. Ngayon, dito po sa lalong tumitingkad at lalo pong umiinit na mga maneuvers and possibility of political bickerings as the campaign days continue at habang mayroon na lamang tayong natitirang 96 days for the entire campaign period sa national elections, senatorial and party list, at I think March 20 or 21 magsisimula ang local elections campaign that includes ang mga kongresista na tumatakbo, gobernador, vice governor, provincial board members, mayor, vice mayor at mga sangguniang bayan or city councilors. Ayun. So habang umiinit po ito,
We expect na mag-intensify din po ang mga bangayang pangpolitika, and by historical account, mas matindi po at mas masidhi ang mga pagbabangayan sa local political campaign, sapagkat magkakalapit, magkaka-area, magkakamag-anak, magkakakilala ang mga lumalaban sa political derby o sa electoral campaign. At hindi maiiwasan po na nagkakasalubong, nagkakaroon po ng agitational atmosphere na nauudyukan po ang pagkagalit at pagiging emosyonal ng mga supporters ng iba't ibang kampo ng politiko, at hanggang sa umaabot po na nagpapang-abot sila. Yan po ang nakikita natin dyan sa mga lugar na may intense political rivalry, no? May mga dinastiya at may mga warlord families na umiiral. Like sa Abra, sa Masbate, sa Lanao, Maguindanao, no? Sa maraming area ng Mindanao, no? At ito po ang mga lugar na may mga umiiral na warlords and dynastic families, no? At ang kanilang mga katunggali may ganun din pong kapasidad, no? May equal balance of terror or may mutual terror threat. Both sides may armado, may pundo, may pera, may koneksyon sa underworld at may koneksyon sa mga otoridad. Nagagamit nila ito. Mantakin mo in Barm area alone, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao area. Sa Barm, there are more than 23,000 ang estimated ng Philippine National Police na loose firearm. 23,000 loose firearm. Sa Barm alone, mga kababayan. So kapag nagsimula po ang local political campaign, mas lalo pong masidhi ang mga bangayang pangpolitika sapagkat involved po ang mga dinastiya, warlord families, at ganoon din po mga goons nila, mga supporters, at lalo higit po, minsan magkakadugo, magpipinsan, mag-ama, magtiyuhin, o magka-relatives. At dahil dyan, mas lalo pong nagiging personal ang mga bangayan pagdating sa local elections. Yan po ang kasaysayan natin, mga kababayan. Kaya, kailangan po nating ilinaw at magbigay tayo ng kaliwanagan ano dapat ang pagtingin sa eleksyon na ito at bakit dapat nakasentro, nakapokus sa agenda ng mamamayan at doon sa pagtalakay ng mga totoo at direktang issues na nakakaapekto sa buong bansa at sa ating mga mamamayan. Ayan. Sa Barm, mas visible ang mga guns and goons compared sa NPA area. Tama po. That is true. Inaamin mismo ng Philippine National Police, conservative ito. Mga kababayan, there are at least 23,000 loose firearms. And there are more than 20 identified private armed groups sa Barm area. Mantakin mo, may mga may mga umiiral pa diyan ng mga rido sa mga magkakatunggali at magkakalaban ng mga pamilya. Sa Abra, ganun din po yan. Ang nature ng politika and even sa Masbate. Medyo kumalma-kalma lang ng konti ang Masbate kasi dominated na ng isang pamilya ni Governor Tony Co. Ang lahat halos ng mga major local and provincial positions, no, sa Masbate. Sa Mirano Beauty Salon Team, ayun. Thank you po sa pagpapakulay. I think you are from Japan. Appreciated po ni Ka Eric. Happy Valentine's Day po sa inyo. Okay. So bakit po kailangan ang pagtutok sa People's Agenda kahit tayo po na dito nanonood at nagsusubaybay sa live stream ni Ka Eric? Hindi po pwede ang eleksyon ay nakapokus sa mga personalidad. Dahil yan po ay walang patutunguhan kundi traditional political activities. Hindi po politiko ang mahalaga sa eleksyon. Ang mahalaga po ay ang plataforma, ang mahalaga po ay track record, at ang mahalaga po ay programa. Hindi po ang personal na attachment sa politiko. That should be the level of our political attitude during electoral campaign. Kailangan nakapokus po tayo sa totoong issue. Kaya yung ginawa ni Marcos Jr. sa Ilocos, sa opening salvo ng kick-off ng kanilang campaign sa kanyang mga senatorial lineup, it was a cheap shot. Barat at balasubas na uri ng mga pahayag na tawagin mo ang mga senatorial lineup ng kabilang grupo
at ang tinutumbok niya na pagpapasaring sa grupo talaga ni former President Rodrigo Duterte at sa mga linya na sinusuportahan o nirerespeto at nililinyahan ni Vice President Sara Duterte, tinawag niyang team at tinawag niyang nautusan lang ng suka o nag-deliver ng suka, ay binigyan na ng Certificate of Candidacy daw ng COMELEC at naging kandidato sa pagkasenador. Diyan pa lang foul na siya, no? Kasi ang minimum requirement lang, Mr. Marcos, para maalaman mo kahit ikaw ay hindi nakapagtapos ng kolehiyo na gusto mo pang ipagmayabang na ikaw ay Oxford graduate, hindi naman totoo, ay able to read and write. And walang kapansanan o diferensya sa kanyang pag-iisip at residente ng Pilipinas at hindi po siya acquired citizenship kundi natural born Pilipino. So hindi po nakalagay doon na kailangan maging delivery boy ng suka. Ikaw, ano ba ang qualifications mo? Kung hindi ka naging Marcos, wala ka naman talagang katuturan at kabuluhan sa politika eh. Nagkataon lang na naging si Bongbong Marcos ka at ang linyada ng mga political influence ng pamilya mo at ang mga nakaw na yaman na natipon ninyo ay nagagamit mo. Pero wala ka naman talaga sa politika kung hindi ka naging Marcos, di ba? Ano ang pang-iinsulto? Tinawag mo pa na hindi po ang aming mga kandidato nag-aaktong sakristan ng isang bulaang propeta na mayroon pong mga kasong kinakaharap sa pang-aabuso ng kabataan at kababaihan. Wow! Hanep si Marcos. Naging self-righteous ha. Pero tinatawag niyang bulaang propeta, he was referring certainly to Pastor Kibuloy. At ito po ang pinasalakay niya nila ni Abalos at nila Marbel at nila Torre. For 16 days ginamitan niya ng state terrorism upang ipadala ang mensahe kay Pangulong Duterte at kay Sara Duterte na kaya kong lugmukin ang inyong mga political allies even at the center of your political influence in Davao. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.